Proverbs 30 in Tagalog. Ang mga salita ni Agur na anak ni Jaka ang Sabunian, sinabi ng lalaki kay Ithiel at kay Ukal, tunay na ako'y hanggal kaysa kanino man at walang kaunawaan ng isang tao, at hindi ako natuto ng karunungan ni mayroon man ako ng kaalaman ng banal. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak? Kung iyong nalalaman. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdaragdag sa Kanyang mga salita, baka Kanyang suwayin ka at masunduan kang sinungaling. 2 bagay ang hiniling ko sa iyo, huwag mong ipagkait sa akin bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pagkanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi sino ang Panginoon. O baka ako'y maging duka at magnanakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. Huwag mong pawikaan ang alipin sa kanyang Panginoon, baka ka tungayawin niya at ikaw ay maging sala rin. May lahi na tumutungayaw sa kanilang ama at hindi pinagpapala ang kanilang ina. May lahi na milinis sa harap ng kanilang sariling mga mata at gayon man ay hindi hugas sa kanilang karumihan. May lahi o pagka mapagmataas ng kanilang mga mata at ang kanilang mga talukap mata ay nangakataas. May lahi na ang mga ngipin ay parang mga tabak at ang kanilang mga bagang ay parang mga sundang, upang lamunin ang duka mula sa lupa at ang mapagkailangan sa gitna ng mga tao. Ang linga ay may 2 anak na sumisigaw, bigyan mo, may 3 bagay na kailan man ay hindi nasisiyahan. Oo, 4 na hindi nagsasabi siya na ang syol at ang baog na bahay bata, ang lupa na hindi napapatirang guhaw ng tubig at ang apoy na hindi nagsasabi siya na, ang mata na tumutuya sa kanyang ama at humahamak ng pagsunod sa kanyang ina, tutukain ito ng mga uwak sa libis at kanin ito ng mga inakay na agila. May 3 bagay na totoong kagila-gilalas sa akin. Oo, 4 na hindi ko nalalaman. Ang lipad ng agila sa hangin, ang usad ng ahas sa ibabaw ng mga bato, ang lutang ng sasakyan sa gitna ng dagat, at ang lakad ng lalaki na kasama ng isang dalaga.
Ngayon ang lakad ng mga ngaluyang babae, siya'y kumakain at nagpapahid ng kanyang bibig at nagsasabi, "Hindi ako gumawa ng kasamaan." Sa tatlong bagay ay naggiginig ang lupa, at sa apat na hindi niya madala. Sa isang alipin pagka naghahari, at sa isang mangmang pagka nabubusog ng pagkain, sa isang babaeng nakayayamot pagka nag-aasawa, at sa isang aliping babae na nagmamana sa kanyang Panginoong babae. May apat na bagay na maliit sa lupa, ngunit lubang mga pantas. Ang mga langgam ay bayang hindi matibay, ngayon may nag-iimbak ng kanilang pagkain sa tag-init. Ang mga kuneho ay hayop na mahina, ngayon may nagsisigawa sila ng kanilang mga bahay sa malalaking bato. Ang mga balang ay walang hari, ngayon may lumalabas silang lahat na pulupulutong. Ang butiki ay tumatangan ng kanyang mga kamay, ngayon may nasa mga bahay ng mga hari siya. May tatlong bagay na maganda sa kanilang lakad, oo, apat na mainam sa lakad. Ang leon na pinakamatapang sa mga hayop at hindi humihiwalay ng dahil sa kanino man. Ang usong matulin, ang kambing na lalaki rin naman, at ang hari na hindi malalabanan. Kung ikaw ay gumagawa ng kamangmangan sa pagmamataas, o kung ikaw ay umisip ng kasamaan, ilagay mo ang iyong kamay sa iyong bibig, sapagkat sa pagbati sa gatas ay naglalabas ng mantikilya, at sa pagsungal-ngal sa ilong ay lumalabas ang dugo. Ngayon ang pamumungkahi sa puot ay naglalabas ng kaalitan.